Nagsimula ang eksena sa isang news reporter na nagpapaliwanag kung gaano karaming pagpatay ang naganap kamakailan. Lahat ng krimen ay nagawa sa iisang metropolitan area. Bukod pa rito, walang malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga biktima, edad, o kasarian. Gumagawa ang kriminal ng walang pinipiling pag-atake at hindi tumatarget ng partikular na tao. Isang babae ang nakatayo sa harap ng bangkay ng kanyang kapatid habang lahat ng balita ay dumadaloy sa isip niya. Maya-maya, nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, gumagawa ng ulat tungkol sa mga nagdaang kaso ng pagpatay. Nagpahinga siya sandali at nakaramdam ng pagduduwal. Tinanong siya ng katrabaho niyang si Johan kung sumasakit na naman ba ang ulo niya. Dinala siya nito sa isang restaurant kasama ang isa pa nilang katrabaho para maibsan ang stress. Sabi ng babae ay ayos lang siya at hindi dapat mag-alala ang mga ito. Sinabi ni Johan na ganoon din ang sinabi niya dati, pero nauwi rin sa pagsusuka. Sabi ng isa pang katrabaho, may dahilan naman kasi ilang linggo pa lang ang nakalipas mula sa insidenteng iyon. Naalala niya kung paano sila nagkakasundo noon kasama ang kanyang kapatid. Lahat nagbago nang ibunyag ng forensic department ang bangkay nito. Tinanong siya kung maaari niyang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Umiyak ang babae at sinabing kapatid niya iyon. Nakita niya ang numerong 2 na inukit sa likod ng kamay nito. Malinaw na ang pinakatanyag na serial killer sa buong mundo, si Number ang may gawa nito. Tinanong ni Johan kung may 30 pagpatay na bang nagaganap. Sagot ng katrabaho niya, lagpas 30 na iyon kung isasama ang gawa ng mga copycats. Isa pang katrabaho ang nagsabi na nababaliw na ang mundo, may nakawan, saksakan, pero wala pa ring ginagawa ang pulisya. Sinabi ng isang lalaki na mas mabuti pang lahat ng kriminal ay isailalim na sa parusang kamatayan. Tinanong ng babae kung may saysay pa ba iyon. Wala namang makakabalik ng kapatid niyang patay na. Sa tuwing kukuha siya ng panibagong material para sa balita, nararamdaman niya ang parehong sakit na naranasan niya noon. Tinanong niya kung hindi ba kailangan ng mas fundamental na solusyon dito, tulad ng paghanap na agad ng mga magiging kriminal sa hinaharap at patayin sila. Sinabi niya sa kanyang mga katrabaho na ito ang laman ng isip niya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng hapunan, umuwi na ang babae. Sumama si Yan sa kanya at sinabing mag-ingat siya sa pag-uwi. Pinayuhan siyang dumaan sa mas maliwanag na kalsada na maraming kamera. Hindi siya sumagot kaya kinabahan si Johan. Sinabi nitong subukan niyang tingnan ang mga magagandang bagay o gawin ang mga gusto niya. Natawa ang babae at nagpasalamat sa payo. Kumaway si Johan habang ang pangunahing tauhan ng kwento ay nakatingin sa kanila mula sa bubong. Maya-maya, nanunood ng footage ang babae. Iniisip niyang may common pattern sa edad, kasarian, o relasyon man. Ang tanging nagdurugtong sa mga kaso ay ang numerong inukit sa mga katawan ng biktima. Nagtataka siya kung ano ang motibo sa pag-ukit ng mga numerong iyon. Hindi rin niya alam kung gawa ito ng iisang tao o grupo. Iniisip niya na may mga random killings at mayroon pang mga nakaligtas matapos harapin si Number. Ininterview niya ang isa sa mga nakaligtas at sinabi nitong nangyari ang lahat ng biglaan. Kakain lang sana sila noon pero biglang may taong lumitaw na may kutsilyo at pinatay ang boyfriend niya. May narinig din siyang kwento ng isa pang survivor. Ikinwento nitong naglalakad siya kasama ang mga kaibigan sa isang madilim at liblib na daan. Napansin niyang kakaunti ang tao at may kakaibang pakiramdam. Nakita niya ang isang lalaking papalapit at sinabing may mali. Pagtingin pa lang nila dito, alam na nila kung ano ang mangyayari. Nagtataka ang babae kung bakit nakaligtas ang lahat ng taong ito. Bakit hinayaang mabuhay ni Number ang mga ito kahit na may peligro sa pag-iiwan ng mga saksi. Isa pang nakaligtas ang nagsabing nang lapitan siya nito, akala niya mamamatay na siya. Pero sinabi nitong mayroon siyang number 1 at hindi siya target. Naupo ang babae sa sofa at iniisip na hindi pa ibinubunyag ng pulisya ang bilang ng mga biktima. Bukod pa roon, kulang siya sa impormasyon para makapagbigay ng conclusion. Nagtataka siya kung paano nakakapatay ang mamamatay tao nang hindi man lang nagtatago ng mga bangkay at nag-iiwan pa rin ng mga nakakita. Kinabukasan, sinuri niya ang kanyang mailbox at naisip na punong-puno na ito. Tinitigan niya ng mabuti ang data at nagtatakang totoo ba ito. Nang mabasa niya ang isang email, naging interesado siya. Tinawagan niya ang nagpadala at tinanong kung maaari niya itong interviewin. Paglaon, nagmamadali siyang pumunta sa lokasyon at umaasang iyon nga ang lugar. Nakita siya ng isang tao habang naglalakad at naisip niyang kailangan niyang kumuha pa ng material. Habang naglalakad, may narinig siyang yabag mula sa likuran. Tumigil siya at natakot habang palakas ng palakas ang mga tunog. Naalala niya ang sinabi ng isang biktima, naganap ang pagpatay sa isang liblib na kalsada. Iniisip niyang nagkataon lang ito at sinubukang pakalmayan ang sarili.
Lalong tumindi ang kaba habang papalakas ang mga yabag. Biglang tumakbo papunta sa kanya ang mamamatay tao at kinilabutan siya. Sinubukan niyang tumakbo pero hinayla siya nito. Natamba siya at madaling nakahabol ang mamamatay tao. Iniunat nito ang kamay niya at inakala niyang katapusan na niya. Ngunit biglang dumating si Johan at iniligtas siya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito roon. Hinayla siya ni Yoon at sinabing kailangan nilang tumakbo ng malayo. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit naroon si Johan. Sagot nito na malapit iyon sa trabaho niya at nakita niya siyang inaatake ng isang tao. Tinanong nito kung sino iyon. Iniisip niya kung si number ba iyon. Muling hinabol sila ng mamamatay tao at sinabi ni Johan na kailangan nilang makarating sa mataong lugar. Kung pupunta sila sa restaurant area, hindi na sila masusundan. Sinabi niyang dapat silang dumaan sa eskinita na shortcut papunta sa Main Street. Pagpasok ng babae sa eskinita, nakita niyang dead end pala ito. Hindi ito Main Street tulad ng sinabi ni Johan. Paglingon niya, inilabas ni Johan ang isang sandata at tinitigan siyang may matinding intensyon na pumatay. Pinalo niya ang babae gamit ang isang metal pipe. Natamba ito at nabalot ng dugo ang kanyang mukha. Lumapit ang peking mamamatay tao kay Johan at tinanong kung bakit ito tumakbo ng ganoon. Sabi ni Johan, wala na iyong pakialam, nadala niya pa rin ng maayos ang babae rito. Sinabi niyang ito ang pinakamainam na lugar para gumawa ng krimen. Mahina niyang tinawag ang pangalan ni Johan at tinanong kung bakit niya ito ginawa. Sinabi ng peking mamamatay tao na mabilis silang nakakahalata, pati ang kanyang kapatid. Mahirap patayin ang kapatid niya. Sabi ng babae, imposible iyon, pinatay ni number ang kapatid niya. Sinabi ni Johan na nagpapasalamat pa nga siya sa kilalang number killer. Inukit niya ang isang numero sa braso ng babae at sinabing iisipin ng lahat na si number ang may gawa. Dahil dito, nagkakaroon sila ng kaunting pahinga. Inukit ni Johan ang numero at sinabing tapos na. Sinabi niya sa tauhan niya na gawin na ang gusto nito sa babae. Pero kapag tumigil na itong huminga, magiging kanya ito. Pumayag ang peking mamamatay tao at tinitigan siya ng babae nang may galit. Sinabi ng lalaki na titingnan nila kung ano ang hitsura niya sa loob. Biglang naman lumitaw sa likuran nila ang totoong number. Lumingon sila at nagtanong kung sino ang lalaking iyon. Tinanong pa ng peking mamamatay tao kung nag-e-enjoy ba ito at mas mabuti pang umalis na ito. Inactivate ni number ang kanyang kapangyarihan at nakita ang 4 na nakasulat sa ibabaw ni Johan at ang isa sa ibabaw ng kasamahan nito. Sinabi ni number na sa wakas ay nakita na niya ang 4 at ang isa.